Amen. Matthew 9:35. Nais ko lang ipakita sa inyo ang nangyayari sa ating paligid. Ang wika po ng banal na salita ng Diyos, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, at nagturo sa mga sinagoga nila, at ipinaral ang ebanghelyo ng kaharian, at pinagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapot na makita niya ang mga karamihan sa kanila, sapagkat pawang nangahapis at nangangalap, nagayo ng patuloy na walang. Nagkagayon sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang anihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Tingnan natin ang bahaging ito ng nakasulatan. Noong ang Panginoong Jesucristo ay nag-iikot at nagtuturo ng salita ng Diyos, kapansin-pansin ang maliwanag na binanggit ng Panginoon kung saan siya pumupunta. Ang sabi yan ngayon, pansinin po natin ang Panginoong Jesucristo kung saan maraming mga tao punta din sa mga nayon. Kristo ay nakatuon sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay ibig niyang mabahaginan sa ng Diyos. At sa kanyang pag-iikot, nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral niya ang ebanghelyo ng kaharian. At ang sabi niya po dito, kasama ng kanyang pangangaral ay ang pagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Pansinin po natin, kung kayo may karamdaman sa sandaling ito, isa sa layunin ng Panginoon ay ang magkaroon tayo ng kagalingan sa ating pisikal na katawan. Ang hirap kaya na tayo magkasakit, pero salamat na lang sa Panginoon. Si Jesus hindi lamang namatay sa krus para iligtas tayo, namatay rin siya upang tayo pagalingin sa ating mga karamdaman. Ano mang uring karamdaman yan, hindi man yan kaya ng doktor, si Jesus kaya magpagaling ng lahat ng karamdaman. Amen. Purihin ng Diyos. Verse 36, sa likod ng kanyang ginawang pangangaral at pagpapagaling sa mga may karamdaman, nakita ng Panginoon ang karamihan. Nung makita niya ang karamihan, mayroon pong naramdaman sa Jesus. Ano ang kanyang naramdaman? Nahabag. Bakit siya nahabag? Ang sabi niya, nahabag siya sa kanila. Bakit siya nahabag sa kanila? Sapagkat, ang sabi niya, sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Tingnan po natin. Bakit sinabi na Jesus na hindi niya sinabing ganito? Naaawa siya sa kanila kasi wala silang tsinelas. Pero bakit niya sinabing naaawa siya sa kanila, nahabag siya sa kanila sapagkat ang wika ng ating Panginoon ito, sila'y nangahapis at nangangalat. And then ginamit niya parang mga tupang walang pastor. Alam niyo po, idalangin niyo pong maigi ang inyong pastora. Sasabihin ko ito ng tuwiran. May mga kongregasyon, may nangangaral, pero walang pastor. Ulitin ko baka lumampas. Ibig sabihin, mayroong mga nakatayo at ginagawa ang gawain ng pastor, pero ang puso niya walang malasakit sa tupa. Magpasalamat tayo, kilala ko po yung pastora ho ninyo. Marunong magmahal yan ng pastor. Alam ko mamahalin din niyo yun. Ang sabi niya, parang mga tupang walang pastor. Bakit hindi niya sinabi parang mga kalabaw? O para mga kabayo kaya? Meron tayo dapat maintindihan dito bakit may sinabing parang mga tupa. Ang mga tupa, ang tawag doon, they group themselves as herds. Ibig sabihin, hindi nila kayang mabuhay na mag-isa. Hindi niya kaya mabuhay mag-isa, hindi katulad ng usa. Ang usa, mabubuhay mag-isa kahit mamatay na siya. Kaya niya mabuhay mag-isa. Hindi niya sinabi, kawawa naman sila para mga usa. Hindi yung ganon.
Sinabi niya, parang mga tupa. Well, gusto kong marinig niyo ito. Bakit ginamit niya ang salitang tupa? Alam niyo ba kung bakit? Ang tupa, ang paboritong asong gubat. Pangalawa, ang tupa ho. Sabi po ng mga manunulat, ang tupa, hindi siya nakakakita ng 10 metro palayo. Sheep cannot see the distance 10 meters beyond. Short-sighted sila. Kaya nga kailangan nila ng pastor na nag-guide sa kanila. Kinakailangan naririnig nila ang kanta ng pastor nila. Kinakailangan na amoy nila yung amoy ng pastor nila. Sapagkat kung mapapalayo sila sa pastor nila, nagpapanik sila. Kaya nga sabi ni Pedro, ang inyong kaaway parang leon umahatungal. Well, bakit umahatungal ang leon muna bago niya alapain ang kanyang ang kanyang biktima? Ganito ho kasi. Pag umatungal yung leon, yung mga maduwagin, takbo ng takbo, napapalayo na pala sa kawan. Alam niyo, ganito siya. Ang sabi ho nila, kapag mayroong lobo na aatake sa mga tupa, ang ginagawa ng mga tupa, umiikot sila. Bakit sila umiikot? To confuse yung leon. Kapag umiikot sila yung leon, hindi niya alam kung sino ang target niya. So, aatungal yan. Pero kapag mayroong isang lito na tupa, mapapahiwalay siya. Kapag napawalay ka, nagmimistula ka ng target, sabi niya, akin ka. Kaya ang Kristiyano, kapag nagka-problema at humiwalay sa kapulungan, delikadong kalagayan. Sabi ko nga sa Bicol, kailan ba tayo pumupunta sa ospital kung tayo malusog o may sakit? Sa mga Kristiyano kakaiba, kung may problema, lumalayo sa pastor. Nagtatampo. Sasabihin ba na may sakit? Doktor siya, dapat hanapin niya ako. Tungkulin niya kaya yun. Ba, hindi ho pwede yun. Sabihin mo sa pastor, pastor, may lagnat ho ako, pwede ba ako panalangin? Nakakaya naman kung lagnat lang, tatawagin mo pa si pastor. Ano ka ba naman? Mark chapter 16. Ang mga mananampalatayang magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan kayo magpapalayas, kabihira. Lagnat lang, tinawag pa si pastor. May nangyari sa akin, ikinukwento ko sa akin, may bahay, may nangyari sa akin sa Virac. Plano ko mag-check-in ako sa isang hotel, pero at kami mga Ilocano kasi medyo kuripo daw kami. So inilagay ako sa 2 palapag na bahay o 3 palapag, ako na sa 2 palapag. Ang problema, ako lang mag-isa. Din ako po'y matutulog na bago ako makatulog, nagbasa muna ako ng scripture. Nakaganon po yung aking kamay. Bago matapos yung isang kabanata, may nangalabit po dito sa siko ko, gumanon yung kamay ko. Sabi ko, may kumalabit sa akin. So akala ko may kurtinang. Sabi ko, wala namang kurtinang nito. Sino kaya yung gumalaw? Sabi ko, hindi naman pwedeng hangin yun sapagkat ito lang naman yung gumalaw. Naramdaman ko yung touch. Pinapakiramdaman ko kung masamang espiritu, wala namang panic sa heart ko, so tinuloy ko lang yung pagbabasa. Ma'am, after 15 minutes, kinalapit ulit ako. Di ginanong ko yung Biblia ko. And then, I believe this is God. The Lord told me, I have sent you my angels. Kasi bago ako humiga, tumawag si Mrs. Mag-isa ka lang dyan. Kumuha ka ng kasama mo. Bakit paano ka safe ka? Ang dami niyang tanong. Sabi ko, I'm okay. In fact, bago ako iwanan ng mga pastor, sabi niya, pastor, di ka ba natatakot? Nakakaya naman, nag-lecture lang ako kanina, tapos sasabihin takot ako. Kaya siyempre, kunwari, pa-impress. Hindi. Takot. Para sabi ko, parang dapat tumawag ako ng kasama ko, parang delikadong kalagayan ko rito. But I believe, kinalapit ako ng angel, hindi dahil sa special ako. Kinalapit ako ng angel because God wants to prove that His word is not a lie. Ang sabi niya, kung kayo humayaw, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Yun lang ang dahilan. Kaya lang inassure ako ng Panginoon that I am not alone inside the room. Why? Because Jesus is faithful to His word. Ang sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Hallelujah. Kaya nung ako'y matulog, para akong pinutol na kahoy, nangawit yung liig ko sapagkat hindi niya ako umikot. Purihin ng Diyos. Nung pangalawang gabi, ang sabi ni Pastora Grace, yung aking pong contact doon, sabi, okay lang. Sabi ko, wag niyo akong samahan, mas mapupuwit ako pag may kasama ako sapagkat hindi nila ako tinitigilan talaga. Kung sinabi ko ako ititigilan kung totoo yun. Kung ako'y kakain, katabi nila, habang ako'y kumakain, sabi ko, kausap ka din, sabi ko, paano ka ba kakain ito? Tuturang tunay yung pagkain mo. Hindi ka naman makanguya sapagkat kinakain magsalita ka. Mamaya, simula na ulit ka, sabi ko,
ano bang kalagayan ko dito sa Caranduanes para mamamatay ako sa hirap dito. Abuti nilang 2 oras, 2 araw lang schedule ko sa kanila. Now, listen to this. Ang sabi ng Panginoon, para silang mga tupang walang pastor. Ano ibig sabihin na Jesus dito? Kung Kristiyano ka, hindi pwedeng mapawalay ka sa kawan. May mga Kristiyanong ganito ang sabi, ako mismo nakarinig ng ganito. Huwag kang mag-aalala, pastor, hindi ako nagbabackslide. Laging nasa isip ko si Lord. Pambihira si Satanas nga, ganun din, nangangatal pa kaya. Di ba? Sinabi si Santiago, nangangatal pa. Tayo nga, di tayo nangangatal eh. Di ba? Pambihira. Well, hindi sapat na si Lord ay nasa isip mo. Ang gusto ni Lord, ang sabi sa Hebrews 10:25, huwag mong kaligtaan ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan upang kayo magpalakasan sabagat nalalaman ninyong nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. So sabi niya, para silang mga tupang walang pastor. And then, basahin natin ang 37. Sige, basahin natin ang 37. Okay. May sinabi si Lord, pero kanino yung sinabi ang kanyang sinabi? Okay. Ang sabi ni Lord ganito, lungkot na lungkot ako. Listen to this. Kung nagkakaroon ka ng labis na kalumbayan, kanino mo sinasabi? Sa mga taong pinagtitiwalaan mo ng sikreto. Sa mga taong alam mong nararamdaman nila ang nararamdaman mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, alam ko mararamdaman ng mga alagad ko itong nararamdaman ko. Kaya sasabihin ko sa kanila ang malasakit ko sa mga taong ito. Ang sabi niya. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad. Anong sinabi niya? Eto. Katotohanan ang aanihin ay marami datapwat kakaunti ang manggagawa. Ano yung ipinesent ni Jesus Christ sa mga alagad na suliranin? Una, ipinakita niya parang mga tupang walang pastor. Ibig sabihin, yung tupang walang pastor at anytime pwede siyang makita ng lobo. Tama? At sigurado hindi ho magtatagal. Saglit lang magiging biktima ang tupang ito. Para sinasabi ni Lord, maawa kayo sa mga tao. Kinakain sila ng mga lobo. Kaya ako naaawa sapagkat ang sabi, hindi nila alam kung saan sila uuwi. Alam mo yung mga taong ganun, alam nila ang problema nila, hindi alam ang solusyon. Are you listening? Hindi alam ang solusyon. Yung ibang solusyon nila, napapakamatay. Kanina sa radyong sabi, sa Pilipinas, sa kasalukuyan, meron na tayong statistika na isang araw, isang Pilipino ay nagbibigti o nagpapakamatay. Dahilan sa bigat ng suliranin, sabi ko, Diyos ko, sinong magsasabi sa mga taong ito na kahit lugmok ka sa kahirapan, may Jesus na nagsabi, halika kayong lahat, na napapagal at nabibigyan ng luha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sinong magsasabi sa kanila? Ang mga alagad ng Panginoon. Walang iba kundi tayo yun. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And then sabi niya, pagdating po sa 37, ibinakita niya ang ratio. Mas marami ang aanihin kaysa manggagawa. Bakit ito sinabi niyang aanihin, mga kapatid ko? Ako po isang magsasaka, Ilocano ako. Pag nagtanim ho kayo ng palay, may takdang linggo ng pag-ani. Hindi pwedeng maaga, hindi rin pwedeng mahuli. Bakit? Kung mahuli, itong mangyayari. Pag hinawakan mo yung uhay ng palay, marami hong mawawala. Malalagas sila sa oras na ginapos mo. So, ibig sabihin, may takdang panahon ng pag-ani. At may takdang panahon na dadali mo sa kamalig ang palay na yun. At nice na ni Jesus na dalhin sa kamalig ang kanyang mga anihin. Kaya sabi niya, kakaunti ang mga ani, ibig sabihin, mayroon lamang takdang panahon ng pag-ani. Hindi tayo pwedeng maghintay. Pansin niyo yung ginamit niya, tupa na walang magpuprotect. And then, ani na pwede nang masayang. Kaya sabi niya, kakaunti ang manggagawa. Itong dahilan kung bakit ako nandito ngayong gabi. Upang iparating sa inyo na hanggang ngayon, kulang pa rin ho ang empleyado ng Panginoong Jesucristo. Kulang pa rin ho ang manggagawa ng ating Panginoon. Well, nais kong hamunin ko po kayo. Ang pagiging manggagawa ng Panginoon kahit kailan hindi ito kalugihan, purihin ng Diyos. Ang inyong pastora ay isang saksi sa simula ng aming buhay
Alam po niya ito, kaya niyang i-detalye ang